welcome to the stage the director, the filmmaker of Animal, si Dustin Celestino. Magandang hapon po. Inimbitahan ko po yung cast ko to join me on stage para mapakilala ko sila ng maayos. No? Ayan. So, ang mga artista po natin for our film ay ang mag-inang si Maxine Ignacio and Francis Mathil Ignacio. Si Anthony Falcon, si Jojit Lorenzo na wala dito, si Bini, yung aso namin, si Miss Between Escalante, and Kuya Raymond Domingo. Okay, so ang Animal ay tungkol sa dalawang political dynasty. Magsisimula siya sa isang insidente kung saan mahuhuli ni Lily ang governor na may ginagawang hindi maganda doon sa aso. Tapos, babalik siya sa kanyang mga magulang at pag-aawayan ng kanilang pamilya kung ano ang dapat gawin doon sa nakitang kababalaghan ni Lily. Ayan, yan po ang premise ng Animal. Yan lang po. Salamat po. Please welcome to the stage the filmmakers of Two Valid IDs, Maan Asuncion Dagnalan and Abet Bagdagdagan Ras. Before anything else, I would like to call on our actors, of course. Aming mamang, si Marieta Pocong Subong. And then, of course, our Denver, si Zijan Harinilia. Is Chong here? Wala? O sige. I'm gonna call also our producer, Gio Lamontad, our live producer, Sarah Perez, our production designer, Mau Padul. Is Chang Lorna here? Yes. Lorna, and then of course our DOP, our George Clooney, Neil Daza. So, oh, huwag kayo mahiya. Please come. Anyway, before I say, here's Abet to tell something about, a little background about our film. Actually, ironic na pinagsimula ng kwentong ito ay isang drama at isang comedy. Nung na-hospital yung nanay ko at nagbantay ako ng isang buwan sa ospital bago siya namatay, nakita ko yung durog-durog na pangit na sistema ng healthcare system sa ating bansa. So, sa hallway pa lang makikita mo na yung mga pasyente, hindi nasikaso, namamatay na lang doon. So, parang mamamatay ka pag pumasok ka doon, mamamatay ka hindi dahil sa sakit, kundi sa desperasyon, sa awa mo sa sarili mo, yung pakiramdam na pinabayaan ka ng lipunan. And then, after that, nauso sa Facebook yung meme. Sa Pilipinas ka lang makakita ng kukuha ka ng isang valid ID, hanapan ka ng dalawang valid ID. Ba parang tanga lang? Di ba nakakagago? Tapos pinagtawanan natin, tawa tayo ng tawa, di ba? Palakpak pa tayo. Eh paano pala kung hindi nakakatawa? What if the joke is on us? So sabi ko, ayun na. Doon ko binuo yung kwento ng isang nabubulok na sistema ng kalusugan sa isang bansa at isang burokrasya. Nagkatap ko silang dalawa at nakabuo ako ng isang kwento ng Two Valid IDs. So ito yung ano namin, ito yung aming
ito yung statement ko sa isang lipunan na itong pahirapan yung mahihirap. Diba? So it's about systemic and structural violence na ang unang-unang tinatamaan ay yung mga underprivileged, yung mga mahihirap. So, yun. Sana after mapanood yung pelikula, kasabay namin kayo magsabi ng fuck the system. Thank you. Maraming salamat, Abet. Yun yung little something lang na sasabihin ni Abet. So, ang kwento nito, it's about Sylvia, the poor farmer from Adams, Pangasinan, who's he can't remit the money sent to her by the relatives from abroad because he doesn't have two valid IDs. Okay, so that's where she's going to, her character, morality, and beliefs are challenged. So please support our film, Two Valid IDs. Thank you. Thank you po. Picture. Thank you. Ladies and gentlemen, we'd like to introduce yung filmmaker ng Ganggang, J.L. Burgos. Magandang hapon po. Kinilig ako kanina na sinabi ni Direk Joey Reyes, the young filmmaker. Salamat po. Pakilala lang ako si J.L. Burgos, kami yung gumawa ng Ganggang. Tungkol po to sa kwento ng tatlong bata na ang kanilang tanging objective ay makahanap ng gagamba. Ganggang yun, ang literal translation ng ganggang ay gagamba. Ang objective ng tatlong batang to ay makahanap ng gagamba versus the school bullies gagamba. Along the way, habang naghahanap sila ng gagamba, sari-saring sapot ng kaguluhan sa kanilang baryo ng lipunan ng kanilang bayan. Pero bago ko po tapusin ang aking sinasabi, nais ko po sanang tawagin yung mga batang kasama namin sa pelikula. Una ko tawagin si Kenneth. Si Kenneth, akit ka na please. Si Kenneth po ay anak siya ng desaparecido. Kenneth. Ang next po, si Prince. Si Prince ang bully nila. Si Mel naman po ay anak ng sundalo. Meron pa pong isa na kulang na anak naman na magsasaka pero wala po siya rito. Si Don Richmond Servito, pero wala po siya dahil meron po siyang pasok ngayon. Pero kaugnay nito, meron silang mga magulang, syempre. Maliban kay Kenneth, kasi ang nanay niya ay desaparecido, kaya ang gumanap na kanyang lolo at lola, si Tab Sumulong at saka si Francis Mata. Ang tatay naman ng sundalo, ang sundalong si Sarge, maaari ko bang tawagin si Brian Arda. Wala yung tatay ni dito ng bully natin. Ang tatay ng bully ay si Jers Giwa, isa siyang kapitan barangay. Kasama nito, nais ko rin tawagin yung magulang ni Tenten. Si Tenten yung wala rito dahil may pasok. Nais ko sanang tawagin ang kanya magulang, si Pao Benitez, tsaka si Anton Nolasco. Ang kaibigan ng pamilyang to, ang pamilya ng mga magsasaka, si Catrice, first sinimalayan niya to. Siya po ay production designer ng Mag-iina. Wala yung asawa niya rito, si DMs, Bonggali. Pero dahil sa ang lugar na to, ang baryo na to, ang tinatawag na baryo ng Sidhaya, ay merong mga isang militarized community. At ang mga militar, nais ko sana tawagin, si Manuel Henabe, siya ang ating colonel. Ang mga sundalo natin,
Na isa lang, Rafael, maaari bang pumasok ka at kumaway sa audience natin? Merong smuggler ang mga gagamba hanggang sa kasalukuyan, nangyayari pa rin yan at ginagamit siya pangsabong at ginagawa talaga siyang pustahan. At yung isang smuggler ng gagamba kasama namin dito, si Wesley. Dahil sila ay mga estudyante, meron din silang mga teachers. Unahin muna natin si Ma'am Rebelin. Ma'am Rebelin, si Elora Espanyo. At ang isa pang teacher, si Ma'am Anding, si Hershey Neri. Ang pelikulang to, bagamat ito ay narrative, ito po ay nangyayari sa totoong buhay. Nakabatay po ang storyang to sa kung ano nangyayari sa ating lipunan, kung ano nangyayari sa mga magsasaka sa kanayunan, kung ano nangyayari sa mga teacher sa kanayunan. Kwento po ito na totoo kahit ito po ay isang fiction at narrative fiction. Nais ko lang po sanang i-quote yung sinabi dun sa trailer. Natatakot ang mga nang-aapi, natatakot ang mga nambubuli kapag ang inaapi ay lumalaban na. Maraming pong salamat. Please watch! Filmmaker friend of God, Mark Dwayne Angos. So, yeah, it's a football year, World Cup year, so gumawa kami ng football movie. But the film is basically, at its core sa puso niya, is the transformative power of a simple and beautiful thing like football. Na regardless kung ano man ang background mo, ano man ang ideological beliefs mo, ano man ang religion mo, ano man ang economic upbringing mo, pagdating sa access to better opportunities and the right to play, patay-patay tayo. So yeah, so let me call on our team, our small team, na nagtulong-tulong para mabuo ang pelikulang ito. Let's start with yung batang nasa poster, si KD Umali. And congratulations kay KD, kakapanalo niya lang sa Korea, di ba, for silent noises. So, and of course, sabi nga ni Direk Joey Reyes, the young filmmaker and the youngest artist namin, Tito Ronnie Lazaro, the OG. At nandito din at pinaunlakan tayo, of course, ni Mama Mary herself, joke, Miss Isa Calzado. And thank you very much also to this next person at umalis siya muna sa taping niya sa kanyang primetime teleserye. So, watch out soon. Maglalaban sila ni Coco. Ruru Madrid. And let me call on also two of our producers and the one na mga nag-abono at nagbebenta ng kotse at ng lupa para magawa ang pelikulang ito. Steve Besagas and Randall Rubino. Tito Ronnie, gusto mo ikwento yung mong pelikula? So, si Prince. Prince is also part of our cast. Meron din siyang role na pinle, di ba? You can already see talent kapag may dalawang Sinimalaya in one batch. Di ba? So nakuha din namin siya, Direk JL. He will also play a role as one of the members of the football team. So that's it. We hope that our film, our little film na pinagpakuran naming lahat at pinagtapunuhan nila Steve at nila Randall will inspire at magbibigay ng konting perspektibo.
a sports movie is a perfect vehicle minsan to show, di ba, the nitty-gritty or the complexities of our social realities. So yun yung aming kwento. Yung football, lahat ng bata dapat may karapatan maglaro. Period. So, to quote Abet, fuck the system din ba? Okay, so maraming salamat po. The cast and the team for Hand of God. Thank you very much. Kaya yung headline, no? Yun ang kapuha ng sinimala. Maraming salamat, makers of Mag-iina, Giancarlo Abraham, and Gwelan Varela Luarca. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Giancarlo Abraham. Unfortunately, nasa Hong Kong pa po si Gilan. Siguro simulan ko lang, 13 years ago, this festival gave me my first break with Transit in 2013 as co-writer. And the year after as director with The Gitap in 2014. And also to some short films that I produced, Hilom and Apagbaybay. So this year feels like a homecoming to me. So kahit wala tayo sa CCP, it's so nice to be home. Maraming salamat, Cinemalaya. Mag-iina is about the grief and ghosts and the madness we inherit. Written by Gilan Luarca, one of my dearest friends, who happens to be a contemporary playwright I most deeply admire. He turned my Cinemalaya film, The Gitap, into a stage play. So ito naman po ay yung aking turn para yung kanyang award-winning play na Corridors ay gawin naming pelikula ngayon sa Cinemalaya. So obviously, like everyone else, I would like to take this opportunity to express my gratitude. So akyat na lang po yung mga tatawagin ko. Una yung aking pambihirang crew, mga kakampi sa napakahirap na proseso ng paggawa ng pelikula. Aking fellow producers, Bianx Basilio, Dinerman, ang aming line producer, Nair de la Cruz, aming associate producer, Camille Tan, ang aming DOP, Joy Aquino, and production designer, Kadrish Aristoki. No? So sa mga hindi ko na maiisa-isa, gusto ko lang sabihin, kitang-kita nyo naman, they really all mothered so hard. So, and syempre, sa aming cast, no? Ilan sa kanila nandito kasama natin ngayon. No? Buong loob silang pumasok sa baliw na mundong ito ng Mag-iina. No? So, Janine Gutierrez, kararating lang, umabot po. Lucas Andalio, Cherry Pie Pecache, Agot Isidro, Nes Roque, Jackie Lou Blanco, kasama rin namin si Bart Gingona at si Alejandra Cortez. No, so, ayun. Maraming salamat din syempre sa aming audience, sa inyong lahat na nandito ngayon. Huwag po din yung palampasin ng aming pelikula. Medyo totoo po yung sinasabi ng ibang mga director, ibang Giancarlo Abraham po mapapanood din yun dito. So, kita-kits po sa mga sinehan. Maraming salamat. Kapiyang Pagmaybong po. Sa Tadyawan po, ibig sabihin ay magandang araw po. Ako si Alpha Abon, a long-time avid Cinemalaya fan and a first-time Cinemalaya director. I'm proud to present Kakasayawan, or Brother from Another River. Ang Kakasayawan po ay isang coming-of-age movie set in Mindoro Oriental. Tungkol po sa dalawang bata, isang Manileño at isang Tadyawan Mangyan na nagkaroon ng magkakaibigan at ang pangako nila na magkita muli after 10 years. It's a contemplation po of how grief can transcend and follow us, but also how love
compassion and friendship can as well. So, gusto ko po ipakilala ang mga cast ng aming pelikula. Unang-una na po ay si Nicolo Mercader. Please join me on stage po. Si Dennis Dato po, siya yung nagyawan na bata, pero unfortunately hindi siya makapunta ngayon. Then si Dian Bautista po. Then si Beaver Magtalas. Miss Nikki Valdez. Luis Alandi. Noel Polak. Sir Carl Medina. Shikanya Manguba. And wala po ngayon pero I'd also like to acknowledge Quinay Mercado and Benedict Ramos. Also, I would like to acknowledge din po ang aking producers na si Annalisa Aklan at Pilipino Magtalas. Thank you po. At ang aming casting Nakalimutan director yata na nandito na si banggitin. Raymond Panganiban. Oo. Oo nga. So, from day one po, habang ginagawa namin ang kakasayawan, kaming buong cast and crew po, we know that together we are creating more than just a film. We are creating something bigger than ourselves, and that's representation for the rich culture of a community that has not been represented before, and that's the Tadyawan culture of our brothers and sisters in Mindoro. So, salamat po, maraming salamat po Cinemalaya for giving us the opportunity to showcase their story to the Philippines and hopefully the world stage. Maraming salamat po. Maraming salamat. I've objected Van Leonard Pascual. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po muli si Van Pascual, ang direktor at isa sa mga manunulat ng aming pelikulang Status Rejected. Debut feature film po ito. Thank you. Here with me today are my producers, Pia Fortuna and Micah Tadena. Together with our very talented, lovely, and beautiful cast, Yanni Villarosa, Miss Beverly Salviejo, Miss Alessandra De Rossi, and our lead, Miss Ruby Ruiz. Yes. Sorry, nag-read kami. Mukha tuloy Pasko ngayon. So, ayun. Ang Status Rejected ay isang coming-of-age story ng isang 69 na lola na si Biring na matagal nang nangangarap makapunta ng Amerika para makasama ang kanyang bunsong anak na si Clark. Dahil para kay Biring, ang Amerika ang magiging takas niya mula sa lungkot at pag-iisa na unti-unti niyang nararamdaman habang kasama sa bahay ang kanyang panganay na anak na si Anna at ang apo niyang si Sofia na parehong abala sa kanilang mga buhay. Pero paulit-ulit siyang nire-reject ng US Embassy sa kanyang visa applications. Kaya para maabot niya ang kanyang pangarap na American Dream, hinikayat siya na kanyang kumari na si Tessie na maghanap na lang ng apang. Yes. Ang Status Rejected ay isang paalala na walang pinipiling edad ang kalandian. Charis. Walang pinipiling edad ang muling pagtukla sa sarili. Yun lang. Muli, Status Rejected. Ngayon pa lang, 5 out of 5 na. Yan lang ang susulatin ko mula sa press con. Maraming Magandang tanghali. Ako si David Corpus, ang writer-director ng Tayo Lang Nakakaalam. Nagkatuwa kong writer dito ay si Ayar Arondain. Maraming salamat Cinemalaya. Ito na yung pangatlo kong pelikula para sa Cinemalaya.
simula nung Ordinary Things We Do noong 2014 at Kusina noong 2016. So after 10 years, maraming salamat. At nakabalik ako sa Cinemalaya. Naanyayahan ko sa entablado ang aking mga teammate, no? Sa pelikula. Nandito sila, Christine Camille Sulit, aking producer. At wala dito si Isha Saleh. Shirina Javier, ang aking line producer, at si Aya Rondaing, ang aming co-writer. Kasama namin ang aming mga artista, Epi Quizon, Yayo Aguila, Miguel Odron, and Martin Del Rosario. Ang tayo lang ang nakakaalam ay isang queer family drama tungkol sa isang magkasintahan at isang pamilyang haharap sa isang malaking pagsubok matapos mabunyag ang isang sekretong matagal nang naitago. Kung ano man yung sekretong yun, kami muna nakakalam. So bago kami bumaba, nais ko lang sabihin, sabi ng kaninang co-finalist sa short film category, katatapos lang ng Pride. At nais ko lamang sabihin na ang Pride ay hindi lamang ang karapatang magmahal, nandito rin ang karapatang mag-alaga, maalala at magkwento ng aming sariling mga kwento. Maraming salamat po. Okay? I.E. Gia Padilla. Gusto ko sanang tawagin si Charles Anong, aking co-writer. Next one, gusto kong tawagin si Diana, ang aming production manager. Tapos, aming executive producer, or isa sa mga executive producer, si Roy Ipay. And ang aking AD and co-producer, si Carly Tarabal. Please come on stage. So, Tirik, starring Rocco Nasino, please come forward. Paring siya ang gaganap ng paring Bert. And Floyd Tena Santos, ang ating taxi driver. Sino po ba nandiyan? Jess, si Mang Ben, Brian Arda, ang ating hold-upper. Sorry, typecasted po si Brian Arda. Ken Paredes, ating police encoder. Justin, si Jerry, anak ni Mang Ben. Chai, si Glenda, and Hope. So, si Tirik ay tungkol kay paring Bert at saka kay Santos. Maglalakbay sila sa isang taxi, pupunta sila sa isang lamay, tapos along the way, may mangyayari ng mga kaganapan. So, shit happens, higa nga. Pero T-Rex ask you kung hanggang saan mo ba kayang itayo yung kandila ng tama o ng kabutihan. So, yun. Excited kami na i-share sa inyo yung T-Rex sa Cinemalaya on August 8. So, ladies and gentlemen, Thank you very much, filmmaker Mayi Gia.